So since si Pastor Bekele ay from Ethiopia at meron siyang tatlong purpose, ano na, pakinggan niya. Kasi tayo sa pinaka... Dapat delikado yan. Hi, vlog. Vlog pala yan? Hi, vlog. Welcome to my vlog. Bro, it seems that you are barking a wrong trap. Sorry. Nasa labas kami. Hindi. Siguro papaliwanag ko kasi siyempre, hindi ko manonood kayo na online. The way ko siyang nakita, si Pastor Bekele is a great evangelist and is really grounded talaga and planting churches all over, mostly sa around Europe. So pinagkatiwala siya sa marami. Pero mahalin ko siya kay probably close to us a mega church planter. Ngayon, yung tatlong purpose na binabanggit niya, God's purpose, my generation, and until you sleep. God's purpose. Na ma-fulfill mo ang Great Commission. Yun lang talaga, to share the word. Sa God's, doon tayo sa number 1, God's purpose. Oh, God's purpose. Ano ba yung medyo broad yan? Ano ba yung God's purpose? So ano ba yung God's purpose? Ano ba yung God's purpose? Patay tayo. Patay tayo dyan. Medyak lang. Ano yung God's purpose? Sa akin kasi, nung nabasa ko niya sa Luke chapter 10 verse 19. Okay. Sabi niya doon, for the Son of God came down to seek and save the lost. Okay. So paano isisik yung lost naman? Sabi mo na Christian. Seek your loss. Kailangan mo ba i-share ang word Yes, sa mga lost? share the gospel. So paano mo i-share ang gospel sa ibang tao? Sige, magsalita ka. Sana na. So nag-share ba kayo ng word? Amen, amen. Siyempre, Amen. yung ano natin mission and vision ng church na make disciple. Magkaroon tayo mag-evangelize. Good. Kasi ako last year nung umuwi ako sa magbakasyon ulit. Since wala pa kaming 4 weeks, nakabili na. Salamat sa Panginoon sa blessing. Every Grab driver around 14-15, sinishare namin ng word. Kumaga, in my little way, share yung word. Bahala na ang Diyos kung paano niya papalagoy. Kasi taniman mo lang. So yun yung sinasabi ni Pastor Bekele na since may mga training ng CCM, may mga training ng lahat ng churches, at dumami na yung connection almost all over the Philippines and all over the world. And until the day and then the end is come na mas-share ang word. Siya tayo seryoso. Bro, sabi mo, Okay. sa mga nagtatanim, ang Diyos lang yung nagpapalago? Totoo ba yun? Pwede rin ba magpalago yung iba? Instrumento ang tao, I think. Kasi mayroon tayong Word and Holy Spirit. Pero Diyos lang ang pwede magpalago. Kasi sabi niya, di ba? Nag-assign ako na magtatanim, meron din naman magdidelay. So, at meron din halimbawa, taga-ani. kailangan kasi ng fellowship. That's very important. Pero yung nagpapalago, sa tingin mo, Diyos lang ba ang kaya magpalago? O pwede rin yung tao magpalago? It's between you and God na eh. Pwede kasi mag-fellowship pero wala yung grounded and foundation. Wala rin eh. So, kailangan talaga magkaroon ka ng intimate relationship sa Panginoon. Tama ba yun? So Diyos lang yung nagpapalago? Yes, I think. Kung Diyos lang yung nagpapalago, may question lang ako eh. Bakit si Judas hindi lumago? Kasi Judas siya eh. Judas nga naman. Bakit si Judas hindi lumago? Tsaka yung kung i-compare mo si Dimas sa right side, nasa crucifixion sila. Bakit nag-humble si Dimas? At sabi lang ni Jesus, okay, I will be with you in paradise. Kasi hindi siya nagpapakumbaba. I think. So, importante sa atin yun ng in the last breath, humingi tayo ng tawad. At ang Diyos naman, ipapatawan tayo para mapunta tayo sa right place, which is heaven or paradise. Tama ba? May tanong ka ba? Wala po. Baka may tanong ka, Alis. Baka may tanong ka. Hindi, joke. Ako na po. So, Ronan nga pala. Pangalan mo ulit, brother? Brother Mike. Brother Mike. And Brother Bean. Brother J. And Brother Jing. So, Yun lang yung pinaka nakuha ko doon sa sinabi ni Pastor na sinabi mo. Bekele. Pastor Bekele. Diba? Pastor Bekele. Kasi evangelism yung ano niya, yung preaching niya. Always make Jesus known to others. Yes.
Yun yan. The Evangelize. greatest belief that you can ever have in your life is to accept Christ as your Lord and Savior. Para In Jesus' name, nagkakaroon ka ng amen. fulfillment. Amen. Amen. Thank you, thank you.